Kung gusto mong mag-gain ng muscle, mag-build ng muscle, pero hindi mo alam kung saan at paano magsisimula. So sa video na to is ituturo ko kung paano ka magsisimulang magpaganda ng katawan, magpalaki ng katawan, at ma-build yung dream body mo. So bali, complete guide to para makapagsimula ka. So bali, ito yung mga tatalakay natin, yung 3 basics. Yung tamang workout, tamang pagkain, at tamang pahinga. So, sa tamang workout muna. So bali, 6 times a week kang magti-training at isang araw lang ang pinakapahinga mo. So bali, tuwing Monday and Thursday, ang gagawin mo is push day. So kapag push day, ang nawo-workout dyan na muscle is chest, shoulder, and tricep. So bali, ang target mo dyan is maka 100 push-ups. So, ikaw bahala kahit ilang sets. Halimbawa, nag-push up ka umaga, tanghali, or gabi. Basta ang target mo is maka 100 kang push-ups. Hindi ko sinasabing straight mo, pero utay-utay. So yun, Monday, Thursday, maka 100 push-up. And Tuesday and Friday. So Tuesday and Friday, ito naman yung full day. Yung full day mo. So ang wino-workout naman dito is back and bicep. And ang target mo naman dito is mga 50 pull-ups. Kaya 50 kasi mahirap-hirap to compare sa push-up. So bali, ang goal mo is 50 pull-ups. Pwede mo siyang hatiin. 25 pull-up and chin-up. So kung hirap ka pa rin sa 25, pwede mong 10 pull-up and 10 chin-up. So bali, 20 yun tuwing Tuesday and Friday. Pero try mo na 50 pull-ups, tig 25 ng pull-up and chin-up. So, yun, ganun din. Utay-utay din, basta ang goal is maka 50 pull-ups ka sa maghapon ng Tuesday and Friday. So, Wednesday and Saturday, ito yung leg day mo. So, syempre kapag leg day, ang natatamaan ng muscle dyan is legs, glutes, hamstring, yung quads and calves. So, ang target mo naman dyan is maka 100 squats. Ganun din, ikaw bahala kung ilang sets. Basta ang mahalaga dyan is maka 100 squats ka tuwing Wednesday and Saturday. So, Sunday is ito yung pinakapahinga ng katawan mo and recovery ng muscle mo. So, mahalaga yan kasi since nag-6 na beses kang training, kailangan mong mag-recover. So, yun nga, 6 days straight tayo mag-workout. Hindi importante kung ilang sets, basta ma-hit mo target mo daily. So, para sa mga beginners, may option kayo, ipapakita ko sa'yo. So, kapag push day variations, so ikaw bahala kung 100 mo na regular push-ups or knee push-ups, incline push-ups. So, kung hindi mo kaya yung regular push-ups, pwedeng knee push-ups, 100 na knee push-ups, or pwede mo siyang hati-hatiin. Halimbawa, 50 na knee push-ups and tig 25 ng incline push-up and 25 na regular push-up. So, parang ganun. Pero, yun nga, hindi straight. So, ganun din sa full day. May option ka din kung regular pull-ups, assisted pull-ups, or negative pull-ups. Ikaw na lang bahala dyan. Basta ang goal is maka 50 pull-ups and sa push day, 100 push-up. Sa leg day moves naman is pwede mong bodyweight squats, sumo squats, and jump squats. So, kung medyo easy na sa'yo yung bodyweight squats, is pwede kang mag-jump squats. Ikaw bahala kung paano mo siya i-divide. At kung alin dito yung mga gagawin mo lang para ma-hit mo yung 100 squats mo tuwing Wednesday and Saturday. So, bali tapos na tayo sa tamang workout. Sa tamang pagkain naman is, yun, simple lang natin. So, kalimutan mo muna yung calorie counting, yung pagtitimbang ng pagkain, at yung mga complicated na meal plans. So, di naman tayo magkukumpit. So, ang sekreto talaga is, kung gusto mo talaga mag-gain is 4 meals every day, real food lang, and consistency. Dapat consistent syempre, at yan. Bakit kung tinatanong mo bakit 4 meals? So, para sigurado na madami yung kinakain mo at hindi lang yung feeling na busog ka. So, hindi lang feeling na busog kasi may mga kilala ako na mga payat na madami daw silang kumain. Pero ang totoo doon is mabilis lang silang mabusog. So, hindi madami yung kinakain nila pero mabilis lang silang mabusog. Ganun lang yun. So, kaya 4 meals is para ma-track mo na madami ka talagang kinakain. Kahit na hindi ka
titimbang ng pagkain. So yun, real gains need real food. So every meal, I assume na dapat may kanin at ulam syempre. So kanin, dahil mga Pilipino tayo, hindi mawala yan. So carbs yan, for energy yan, and nakakalaki ito, promise. Ito yung nag-gain sa akin ng nakaraang taon. As in kanin, ulam, then protein for muscles. And gulay and prutas, hindi ko na lang naisama dito. So yung mga natural foods. So ano ba yung real foods? So ganito lang yung ginagawa ko is simple test lang. So para malaman ko kung real food ba yun is tinatanong ko sa sarili kung tumutubo ba ito sa lupa, kung naitatanim ba, kung bumubunga, lumalangoy, naglalakad sa lupa, lumilipad sa yung papawid. Yet ba't ito sinamang lumilipad sa yung papawid? So example dito. Ang example dito is yung isda. Kung yung isda is andito, lumalangoy, di ba? So yun, kakainin ko yun, check yan. So kapag naman wala dito, kung hindi naman nasasagot yung tanong dito is huwag mo nang kainin. So for example, yung cookies, tumutubo ba yun sa lupa? So syempre hindi, naitatanim, bumubunga, hindi rin yung lumalangoy ba yung cookies? Hindi, naglalakad sa lupa, hindi rin, lumilipad sa impapawid, hindi rin. So yun, kapag ganun is huwag mo nang kainin. Hindi mo deserve na kainin yung ganung pagkain para yun sa gains. So yun nga, kung oo sa kahit isa is yun, real food yan. Kung hindi naman is wag na. Huwag ka nang magsayang ng panahon para kainin yung mga ganung pagkain. So best protein sources. So syempre itlog, bukod sa may protein, mura pa. So ikaw bahala, ikaw na lang, iisipin mo lang just kung anong luto kasi nakakaumay talaga yan. Kung scrambled, sunny side up, or hard-boiled. Or pwede yung itlog na may kamatis, basta. Then, dilata like sardinas, century tuna, or San Marino. Yan yung mga budget protein, budget meal na protein. Tapos, syempre yung lutong nanay, kahit anong ulam pa yan, basta real food. Yan talaga galing. Yan. Ay, ulit. Yan talaga. Diyan mo talaga kukunin yung protein sources mo kung broke ka kagaya ko. So, yun. So, example lang, 4 meals. So, bali sa almusal is yung, syempre may natirang bahaw ng nakaraang gabi. So, pwede mo yung isang or kung walang natirang bahaw is magsayang ka, huwag kang tamad. Then, plus 3 itlog. Or kung hindi man 3 itlog, okay lang kahit isang itlog. Basta mabusog ka. Kung kayang busog na busog, then tanghalian syempre kanin, hindi mawala yan. And yung lutong nanay kahit ano pa yan, basta kainin mo ng kainin. So sa merienda is kanin pa rin. Pwede namang sardinas or tuna or itlog. Hindi ko naman sila yung pagsabayin mo to kasi alam mo kapag broke, wala kang pambili ito parehas. So kung meron kang pambili, din mas maganda. Pero kung wala, kahit isang itlog lang or isang tuna lang, okay na yun. So sa hapunan is kanin syempre and lutong nanay plus 1 itlog. So kahit isa lang din, basta may protein ka. Or kung kaya mo, lagi dapat may itlog. So, yun, ang tip ko lang is kada almusal, tanghalian, merienda, hapunan is dapat, kada kain mo ng mga yan is dapat busog ka. Or kung kaya mo busog na busog para yun, mas mag-gain ka ng weight, ng muscle, ganun. So, pro tips, kahit hindi ako pro. So, yun, laging maitlog kung kaya mo. Dagdag sa bawat meal, iba-ibang luto para di ka maumay kasi nga ilang yung kalaban mo dyan, umay. Simple lang, mas simple, mas consistent. Di mo kailangan ng mamahaling pagkain. Andiyan yung mga budget meal nga, yung sinabi ko, itlog, sardinas, and lutong nanay. Yun, lutong nanay is the best. Walang tatalo dun sa real food. Yun, tipid pa. So, ito yung mga iwasan mo is, iwasan mo yung mga junk food, processed food, instant meals. Junk food, alam mo na yun, yung mga soft drinks, burger, french fries, processed food. Ito yung may mga ingredients na kung ano-ano, na pagtingin mo dun sa nutrition packs is hindi mo nababasa kung ano yung mga ingredients yun. So, instant meal like Lucky Me noodles, pancit canton, yung mga instant, yung mga madadaling lutuin. So, sorry pero
kailangan mong isacrifice to mga to para ma-achieve mo yung dream body mo. So, tandaan mo na kung di mo masagot yung 5 question kanina, ito. Ito, kung di mo to masagot, wag mo nang kainin. So, bali tapos na tayo sa tamang workout, tamang pagkain. Ngayon naman is tamang pahinga. So, syempre tulog. Hindi yung mawalan tulog na yan kasi dito mangyayari yung muscle growth. Dito magre-recover yung katawan. Tumataas yung muscle building hormone. So, yun. Kasi alam mo ba na ang tulog, doon talaga lumalaki ang muscle. Habang tumutulog, doon lumalaki ang muscle natin. Parang construction site ang katawan. Sa gabi, ginagawa ng mga repairs at improvements. Kung kulang sa tulog, mahihirapan ang katawan mong mag-produce ng testosterone at growth hormone na importante para sa muscle growth. So, yun. So, muscle recovery. So, okay yung 6 times per week workout. Basta iba-iba yung muscle growth kada araw. So, example, di ba Monday is chest, Tuesday back, tama yun. Ang mali is Monday chest, Tuesday chest ulit. So, yun yung mali. So, okay lang mag-araw-araw ka mag-workout. Basta iba't iba yung target na muscle. So, ganun nga. Ganito yung example. Dapat, kinabukasan, hindi mo na siya hit ulit. So, inom ng tubig, kung kaya mo 3 litro or more kada araw. Pero ako, to be honest, hindi ko to kaya. Mga 1 litro lang siguro, ganun. So, nakatulong yun sa muscle function, recovery, at performance sa gym. So, kung wala nakikitang progress, baka ito yung mga common mistakes. So, hindi ka kumakain ng sapat. Minsan tinatamad ka pa kumain. So, yun, kain ka ng junk food, ng kung ano-ano. Basta masarapan yung bibig mo. So, meaning wala kang disiplina. Hindi ka consistent mag-workout, walang progressive overload, kulang sa pahinga. So, yan yung mga iiwasan mong mistakes kung gusto mong ma-achieve yung dream physique mo. So, progress tips is mag-picture ka monthly or weekly kung kaya mo. It's up to you lagi, syempre. So, track your weight and reps. I-track mo yung weights or yung reps mo. Then, be patient. Siguro mga 3 to 6 months, may progress ka na kapag nasunod mo yung mga tip ko dito sa video na to. Then, consistent ka lang, tuloy-tuloy ka lang kahit anong mangyari. Kahit pa yung feeling mo is ayaw mo mag-workout, basta tuloy-tuloy ka lang. Isipin mo kung paano ka nagsimula. And yun, focus on form. Mas mahalaga yung form kaysa dun sa bigat or sa dami ng reps. Wag mong isasacrifice yung form para sa dami ng reps or sa bigat na binubuhat mo. So yung recap is tamang workout, talakay natin kung ano yung mga dapat mong gawing workout. Tamang pagkain, yung pinaka-simple at pinaka-cheap na pagkain, at pahinga. So yun, napaka-simple lang, lang. So kung gusto mong maging guaranteed yung results, is kailangan mong maging consistent at huwag kang mag-quit. So tip ko lang na i-adapt mo yung mindset na habang buhay ka na mag-workout, as in, gawin mo na siyang lifestyle. Like, itrato mo siya na parang normal na pagkain at pagtulog na lang. So, kung yun yung best na maibibigay ko sa yung tip. Yung i-adapt mo yung mindset na huwag ka mag-quit at consistent ka lang. And yun, promise, guaranteed yung results mo. Promise yun. Then, kung lost ka pa rin, kung nalilito ka pa rin, overwhelmed kung paano mag-start mag-workout. So, para sa mga beginners na gustong mag-gain ng muscle, pero hindi alam kung saan magsisimula, syempre ikaw yung beginners ka, kaya mo ito pinapanood. So, pwede kang mag-book ng free 15-minute call. Andun yung link sa description. So, bakit ako dapat kausapin mo? Kasi, daan na ako dyan, galing na ako dyan sa pagiging beginner. At gets ko kung nasaan ka man ngayon. Kung ano yung struggle, ano yung mga nahihirapan ka at hindi mo ma-figure out. So, tutulungan kita yan. So, step by step kita ang gagabayan kung paano mag-start. As in, step by step, lahat ng dapat mong malaman, ituturo ko sa'yo. So, no bullshit advice para hindi ka malito sa dami ng information dito online. Di mo na kailangang mag-isa mag-figure out. Ako yung magiging guide mo sa fitness journey mo. So, kung interesado ka is click the link sa description. Let's start building your dream body sa tamang paraan. So, ito yung client ko na si Franz. By the way, magtatatlong buwan pa lang siyang nag-workout this
coming 15. Then, ito na yung progress niya. Kung makikita mo naman dito, yung back niya is di pa ganun ka, wala pang muscle sa bida natin. Then, dito, magti 3 months na siya sa 15. Dito may lower back na siya, and ganda ng, may muscle na siya, compare dito sa mga nagsisimula pa lang siya. So, kung makikita mo naman kung gaano ka-effective yung mga tinuro ko sa kanya and yung mga tips. So, kung gusto mo ring ma-achieve yung gantong transformation, yun nga, ay, yung sinabi ko kanina is may pre 15-minute strategy call dun sa link sa description. Pag-uusapan natin yung current situation mo, goals mo, at kung paano ka makakarating dun. So, yun, alam ko kung paano mo ma-achieve yung dream physique mo. So, ikaw bahala kung gusto mo, at kung ayaw mo naman is okay lang, pwede mo namang panoodin yung mga free tips na ginagawa ko dito and sa mga susunod ko pang videos. Yun lang muna sa video natin, and see you in the next one.